Hello mga kapadyak. I'm Coach Harold. I'm your financial coach on Pedals. Ayan. So, ang topic naman natin today is financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Ayan. So, tinuturo natin dito sa IMG na pang lahat, no, yung financial education. Yung mga mayayaman, usually ginagamit nila ang financial education for generational wealth. Ano ibig sabihin ng generational wealth? No? Yung pasalin-salin na generation, tinuturo nila, no, sa next generation yung how to manage their finances correctly, ano ba yung mga hakbang para sa ano, no, paano ba yung pag-invest, no, yung mga ano ba yung mga financial products na dapat na kinukuha nila, no, para maisali nila for the next generation yung yaman pa rin nila. Siyempre, di ba, pinaghirapan nila yun, no? Pangit naman na ah, yung pinaghirapan mo mapupunta sa wala, no? And then, siyempre, nandiyan yung mga middle income, no? Sa middle income, siyempre, ang gusto niyan i-achieve yung tinatawag nating yung status na maabot ng mga maabot nila yung wealthy status, no, yung makapag-retire ng mas maaga, 'di ba? So, dapat, no, ginagawa natin starting pa lang, no, ng pag-work natin, nag-i-invest na tayo, 'di ba? So, kung nasa middle income ka, ang goal mo talaga is magkaroon ka ng financial freedom, no? You can retire at any given time, no, kung marami ka ng investment na nasimulan, syempre yung freedom na tinatawag natin, no, may choices ka na, di ba? Kasi dito sa status mo na kung middle income ka, tapos marami ka ng mga investment, um, money and man and money working together, no? So, yun ang maganda dito, no? So, syempre yung mga ultra rich kasi, 'di ba? Money working for them na 'yon, no? So, ang goal natin is talagang masimulan mo na mas maaga para at least, no, pagdating ng panahon, ma-achieve mo yung money working na status, no, ng mga investment natin. Eh syempre yung nasa lower income naman, no, yung mga nasa laylayan natin mga kasama, no, yung mga kababayan natin, no. So syempre, bakit nila kailangan ng financial education is for them to start yung natawag nating poverty cycle, no. Yung dapat naisasali natin hindi lang utang, sakit, 'di ba, yung mga pinapamana natin sa next generation. Dapat ah, ini-encourage natin yaman naman, no? Yung kaginhawaan naman yung pinapamana natin sa next generation. No? So, syempre, hindi po pwedeng sisihin mo yung kasi pinanganak akong mahirap, mga magulang ko walang ganyan, no? So, kung hindi sila ganoon, dapat ikaw yung magsimula. Ikaw yung maging una sa lahi nyo na magbe-break nung cycle na kahirapan, no? So, dapat mag-decide ka, no, na ma-achieve mo yung financial independence na tinatawag. So, kaya nga itong book na to, no, yung The Secret to Saving and Building Your Future is very important, no? Kasi doon natin na-realize na pati pala yung mga ultra rich, yung middle income, pati na kalalayan, lahat pala yan, no, kailangan ng financial education. Hindi lang talagang masasabi na sa mayayaman lang ang financial education. Para pala to sa lahat, di ba? Kaya nga to sinabatas, no, ng gobyerno natin. Kasi kung gusto natin makaahon talaga sa kahirapan, isa sa mga solution dito is yung tamang mindset. Yung financial education dapat talagang nai-implement na maayos sa eskwelahan kasi kung hindi, sayang, no? Sayang yung next generation. Pansinin niyo yung mga progressive countries, no, na laging top economy, di ba, sa Asia, like Singapore, Hong Kong, di ba, yung Korea, 'di ba, minsan nakikita natin at 40s pa lang nung mga ano nila, no, citizens nila, they can retire, travel, 'di ba? Bakit? Kasi
Since nagtrabaho sila at age 20 hanggang 40, usually nag invest na yan, no? Marami silang nare-require yung mga government nila na ah, kumuha ng mga insurances and investments. Sa atin sa Pilipinas kasi ano mas na pa-priority natin yung wants, no? Yung pang personal na mga upgrade ng gadgets, 'di ba? Yung travel masyado, 'di ba? Ganyan na kahit na minsan inuutang lang. Pero kung tutuusin, kung i-achieve mo pala, for example, no, just imagine na lang, no, sa ano natin, yung goal namin na 30 million by 2030. What if, no, in 30 million na families, for the next 20 years, no, mag-iipon, uh, mag-invest, no, sa future nila. So siguro nasa at least 30 million families ang masisave natin na sa kahirapan, 'di ba? So ganon ka noble yung mission ng IMG na mga na financial education. Yan. So I hope may natutunan kayo ngayon sa topic natin, no? Yung financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. So kung gusto mo ng copy ng book na to, no, PM me, yan, para ma-share ko sa iyo. Set tayo ng appointment. So again, I'm Coach Harold. I'm your financial coach on pedals. Ayan. So ride safe po sa lahat, mga kapadyak. God bless. Goodbye.